So this would be an interesting forum for all students, mainly because some of you may have your preconceived images of anarchism, especially those who lived during the 80s. The spike hairs. All of the 80s pala dito, 90s. Maybe the new wave music. You're accustomed to new wave music. But more than that, this forum would give us the bigger picture of what do we mean by anarchism. Well, the Occupy movement and anarchism are not necessarily mutually exclusive concepts. So to give us ideas on regarding the background of our speakers, let's have Mr. Eric Fabian, Senior. Okay, in the place. Sorry. Okay, so Chris De Vera will be here also from okay, Local Autonomous Network. So let's have the introduction. So dahil wala po si Tatagalog na lang po ako, nahihirapan ako mag... So wala kasi yung isang kasama namin, si Eric Fabian. So ako na lang ang mag-i-introduce sa mga speaker. Pero ako yung isa sa speaker. So sisimula ko na. Ako nga pala si Chris De Vera, isa akong anarchist, activist at publisher ng Mindset Breaker Press and Distribution. Parte rin ako ng Mobile Anarchy School Project at parte din ako ng Occupy Luneta na nangyari last year. Kami yung nag-react noong October 15 nung nagkaroon ng Occupy Wall Street. So sa ngayon, ang ipipresent ko yung tungkol sa overview on Occupy resistance and its politics. So ang layunin ko sana dito para talakayin ito at makita ang ilang puntos ng pagkakaugnay-ugnay ng Occupy movement at ng anarchism sa pagpapakita ng magkakahalintulad na karanasan at pananaw mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama ng Pilipinas. Sa aking papel na overview on Occupy resistance and its politics ay susubukan kong magbalik tanaw sa ilang mga importanteng pangyayari ng pag-aaklas gamit ang pagkilos ng pag-ookupa at ng politika sa likod nito. Ipapakita ko din ang malaya at malikhaing pagkilos ng mga taong may magkakaiba ng pinanggalingan na may magkakaparehong hinaing. Uumpisahan ko ito sa umpisahan ko sa ano nga ba ang Occupy? So, ayon sa diksyonaryo, ang kasing kahulugan nito ay okupa o tumira. Tirhan o i-okupa ang isang lugar ng isang oras, araw, buwan o taon bilang parte ng pagsuway. Bilang parte ng pagsuway, kawalang kasiyahan, pag-aaklas at humamon sa isang labanan na tatagal ng mahabang panahon. So sa madaling salita, dito manggagaling ang aking discussion tungkol sa Occupy. So doon ko muna kukunin ang aking topic. So bakit ito ginagawa? Bakit ginagawa ng mga occupiers to? Ano ang dahilan nila bakit sila nag-o-occupy? Sa ilang karanasan, ang pag-ookupa ay isang uri ng direktang aksyon o direktang pagkilos upang tugunan ang mapakabing sistema. Direktang aksyon na kung saan ay hinaharap mo na mismo ang problema at ginagawa na agad ng solusyon na wala nang hinihintay pang utos o permiso sa iba. Ang inisyatibang ito ay may dalawang importanteng bagay, ang pag-atake at pagdepensa na halos sabay na ginagawa. Pag-atake at pag-aaklas sa mapanupil na institusyon kasabay ng pagdepensa sa inyong interes, tulad ng lupa, karapatan, dignidad at buhay. Isa pa sa dahilan nito ay ang
ang pag-angkin muli ng isang sitwasyon, oras, lugar, buhay at hinaharap na ninakaw sa iyo ng kapitalista, estado, simbahan at iba pang organisasyon. Sa madaling salita ay kunin muli ang kontrol sa pagdidesisyon sa iyong buhay. Kunan ang iyong karapatan at kalayaan. Gumawa ng mga bagay ayon sa iyo at ayon sa pakikipag-ugnayan mo sa ibang katulad mo. Ang mga dahilan nito ay mapipicture nyo sa mga ibibigay kong halimbawa na nangyari na sa iba't ibang parte ng mundo. Ang Occupy Wall Street o ang nangyaring Occupy phenomenon ay hindi na bago. Nangyari na to sa iba't ibang parte ng mundo at isa na rito ang ibigay kong dahilan ay ang okupasyon ng Polytechnic University ng mga anti-authoritarian at estudyante ng Greece. Bakit nila ginawa ito? Dahil merong isang bagong panukalang batas na kung saan ang komersalisasyon at pagsasapribado ng mataas na paaralan ay nanganganib na maganap. So, 300 samahan ng mga estudyante sa Greece ay inokupa nila ang departamento na iba't ibang departamento ng University of Athens. At hindi lang University of Athens ang inokupa nila. Ilang pang mga universidad sa Greece ay inokupa na rin nila hinggil sa protesta laban sa komersalisasyon at privatisasyon. Isa pa ito pa pala yung picture ng isa sa building ng economics ng University of Athens. Kung makikita nyo sa taas, bandang taas, may graffiti na ang nakalagay sa graffiti ay Solidarity to Migrants. Hindi lang pala tungkol sa privatisasyon at tungkol sa komersalisasyon ang protesta ng mga estudyante at mga anti-authoritarian, kundi ay solidarity rin pala sa mga migrants, ang klase ng pag-ookupa nila. Yung banner naman na nakalatag, ang ibig sabihin niyan ay occupation. So ito pa yung isang halimbawa. Ang okupasyon at pag-aangkin o pagkuha ng pag-aari ng iba o expropriation ng lupa ng mga landless workers sa Brazil. Isa rin uri ito ng okupasyon o occupy. Ginawa ito ng Brazil's Landless Workers Movement. Isa itong social movement na pinubuo ng mga rural workers at mga ilang tao na lumalaban para sa land reform at laban din sa kawalang hustisya at social inequality. Ang MST ay nabuo sa proseso ng pag-uukupa ng mga lupa sa maraming lupain sa Brazil. So, 2,500 lang na ang inokupa nila. Sa ngayon ay patuloy pa rin sila nag-uukupa ng mga lupa. Ito ay isang malinaw na direktang aksyon ng mga landless workers. Sa pagkakataong ito, kinukuha na nila o nire-reclaim na nila yung sa tingin nila ay para sa kanila. At hindi na sila nagde-demand ng kung ano man sa institusyon. Isa pang halimbawa ay ang okupasyon ng pagkuha ng mga factory ng mga workers ng Argentina. Nangyari na rin ang okupasyon ng mga pabrika sa Argentina noong bumagsak ang ekonomiya nila noong 2001. So, marami ang mga pabrika na nagsara na maraming manggagawa dahil sa bankruptcy daw at maraming manggagawa ang nawalan ng trabaho. Ngunit ang ilang mga manggagawa ay nag-isip ng paraan kung paano nila makukuha uli ang kanilang trabaho. Ang ginawa nila ay inokupa nila ang mga pabrika. At nag-aklas sila at sinimula nila itong patakbuhin ng walang amo. Isang malinaw na direktang aksyon at pag-reclaim uli ng isang ng trabaho at dignidad ng mga manggagawa. Isa sa halimbawa ng grupo na nagsagawa nito ay yung mga Zanon Ceramics workers.
kilala rin sila sa tawag na pasinpat o factory without boss. Sila ang nagbigay ng panibagong muka sa produksyon na ang mga manggagawa na ang boss ay hindi makakapagpatakbo ng isang pabrika kung walang manggagawa. At kung wala namang amo, kaya patakbuhin ng mga manggagawa ng isang pabrika ng mas maayos pa. Isa pa sa occupation o occupy na nangyayari sa dati pa ay ang occupation ng mga puno sa US at New Zealand. Tinitirhan ng mga environmentalists o mga eco-radicals ang isang puno na nanganganib putulin ng mga laging company. Isa itong uri ng okupasyon o isang pag-uukupa sa isang bagay o isang lugar na kung saan didepensahan mo ang buhay ng isang puno. Ginagawa ito ng mga naunang grupo na tinatawag na Earth First. Sila yung mga eco-radicals. Isa sa famous na gumawa nito ay si Julia Butterfly, isang babae na tumira sa puno na walang babaan ng 738 days. So isang uri ito ng direct action at occupy. Bibilisan ko na lang. So ito yung occupation naman directly in the street sa London. At ang okupasyon ng mga building o bakanting gusali sa karamihang parte ng Europe. Ginagawa nila ito dahil mayroong problema sa pabahay. Sa ngayon, hanggang sa abutin na ito. At ngayon ay yung Occupy Wall Street na dinaluhan o nagpartisipa yung iba't ibang klase ng tao. Sa aking impormasyon, ang Occupy Wall Street ay isa lamang naging sagot sa iba pang klase ng protesta na nangyari noong 2010, 2011. Ang unang protesta na nangyari laban sa financial crisis na nangyari sa mundo ay ang UK. Dahil nagkaroon ng budget cut sa edukasyon, maraming estudyante ang nagprotesta. Katulad na rin sa Greece at Spain, nagkaroon ng mga protesta bago nagkaroon ng Occupy Wall Street. Isa sa nag-isip na nagsaisip na i-okupa ang Wall Street ay si Callie Lance na adbuster, isang Canadian anti-consumerist publication. Sila ang nagpatawag na i-okupa ang Wall Street. So sa oras na ito, ang sumagot sa kanilang panawagan ay ang grupo ng New York General Assembly. Nung nagpatawag ang New York General Assembly ng date para i-okupa ang Wall Street, dumating ang iba't ibang klase ng tao at isa na rin si David Graeber. Si David Graeber ay isang anthropologist at isang profesor sa Yale University at isa rin anarchist. Nung dumating siya sa meeting ng Occupy Wall Street, unang Occupy Wall Street, nagkaroon ng tensyon dahil ang nagpatawag pala ng New York Assembly, hindi pala nila talaga gusto na magkaroon ng People's General Assembly, kundi magkaroon ng traditional na rally o pagmamarsya. So ang grupo nila, David Graeber, ay nanatili na i-okupa ang Bowling Green Park at doon ginanap ang General Assembly. At simula doon, nagdire-diretso na ang General Assembly at ang pag-uukupa. Ano ang pagkakapare-pareho ng mga binigay kong halimbawa? Lahat ng halimbawang binigay ko ay ito ay may tendensiya at elemento ng anarchist practices at principles tulad ng self-management, autonomy, direct action, mutual aid, voluntarism, consensus decision-making, and non-hierarchical o work horizontally. Wala itong top-down top-to-down na structure na action. Lahat ng nangyari at binigay kong halimbawa ay nangyari sa elemento ng anarchist practice and principle.
So ngayon, bakit hindi ganun nakapag-react ang Pilipinas sa ganitong klase ng global resistance? Sa palagay ko, hindi pa hinog ang political na ideolohiya o political na practices ng ilan sa mga taga rito sa Pilipinas. So, eto sana ang magbibigay, magbubukas ng halimbawa na merong iba pang alternatibong paraan sa klase ng direktang protesta sa ilang mga issue. So, yun lang po.